Alam kong naririnig mo ko. At alam ko rin na hinahanap mo siya. Siguro naman, hindi ko pinagdamot sa iyo ang ilang taong binigay ko para sa inyong dalawa. Siguro, ang nararamdaman ko inggit. Inggit dahil mas minahal mo siya kaysa sa akin. Kaya pinakasalan mo siya. Perpetua. Ang pangalan lang niya natatandaan ko. Pero hindi ko alam. Meron pala siyang isang magandang buhay na tinalikuran. Ang buhay ng isang madre. Buhay na pinagpalit para sa pagmamahal mo. Makakaingkit. Sa loob ng 3 araw, kailangan umalis na kami dito? Ganong kabilis? Yan po ang instruction sa amin, ma'am. Pero wala naman akong alam na pagkakautang ni Agustin. Maraming taon po siya na hindi nakapagbayad ng amilyar. Kaya pinapabakit na po kayo. Sir, baka naman meron kami pwedeng kausapin tungkol dito. Sige na, sir. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng City Hall. Maayos po natin ang bagay na ito. Henry, Diyos ko naman. Sir, 500,000? Ano naman namin babayaran to sa 3 araw? Sir naman, baka naman pwede. Makipag-usap na lang po kayo sa opisina. Sige po, magpapaalam na po ako. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, anak. Ako ang bahala dito. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Mahal na ina, naninikluhod ako ngayon sa harap mo, hindi upang humingi ng tulong, kundi para humingi ng kapatawaran. Itaas mo po sa Diyos Ama ang aking taus-pusong paghingi ng tawad sa mga ginawa kong kaguluhan. Hindi po ako karapat-dapat na humarap sa iyo, pero heto po ako, nagmamakaawa. Mahal na ina, patawarin niyo po ako. Ako ang may kasalanan. Aling Perpetua! Aling Perpetua! Aling Perpetua! Not full
scholarship ang nakuha mo. Pero ang food, tirahan, and plane tickets, and the other miscellaneous expenses ay sagot mo habang nasa Australia ka. Ma'am, hindi po ba pwedeng kumuha ng student loan o kaya ng sponsor? Kasi po, meron kasing malaking financial problem yung pamilya ko ngayon eh. I'm sorry, Iha, pero yun ang policy ng exchange student program. Baka may mga kamag-anak ka sa Australia. Malaking tulong yun para sa'yo. Meron ba, Iha? Wala po eh. Sige po, salamat po. Ayaw nga pala, may balance ka pa sa tuition fee. Due date in 2 days. At hindi ka makakapag-take ng exam kung hindi mo ito mababayaran. O sige na, mauna na ako, ha? Hey, okay ka lang? May problema ka ba? Father, kulang pa ang ginawa ko para pagbayaran ng lahat ng mga kasalanan ko. Kang magsalita ng ganyan. Ano man yung mga kasalanan na binabanggit mo, tiniti ako sa'yo, mauunawaan ka ng Diyos. At hindi kailangan nasaktan mo ang iyong sarili para patawarin ka niya. Tama po si Father, Nanay Perpetua. Di ba po sa novena, lagi pong krus para tubusin tayo? Bayad na ang pagkakasalan natin. Alam niyo naman po yun eh. Oo, alam ko yon. Pero hindi ko na yata kaya ang mga pagdurusa na dumadating sa buhay ko. Ngayon lang nangyari sa akin ito, Father. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makapag-isip ng tama. Alam ko na mabigat ang pinagdadaanan mo, Perpetua. Pero pasasaan ba't matatapos din yan? Ang mahalaga, huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw, Perpetua. Anumang pasakit ang dinanas ni Jesucristo noon, higit na masakit yon sa mahal na ina. Pero hindi siya bumitiw. Sinamahan niya ang kanyang anak sa pagdurusa. Father, ilang taon na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Tao lang ako. Mahina. Hindi ko na kaya ang mga pagdurusa na sumpa dahil ang pinili ko hindi si Jesus ang pinakasalan ko. Ang pinili ko isang sinungaling at manlilinlang. Dahil dito, ang pamilya ko nagdurusa. Wala naman pong binibigay na sumpa ang langit, Nanay Perpetua. Kaya nga dapat po, lagi kayo magpalakas, di ba? Dahil sa iyo nakakapit ang apo nyo, anak nyo. Kung mahina ka po, paano na sila? Relax ka lang. Tsaka, matagal na namin ginagawa to. Oo nga. Tsaka, tapos naman na yung klase natin eh. Anyway, yung tungkol lang ba kay Paco yung problema mo o mayroon pang iba? Dahil ba hindi kanya pinapansin? Kaya naman problema ka? Ang daming lalaki dyan, no? Oo. Well, hindi lang naman din yun. Busy rin naman kasi ako sa pagre-review para sa exchange student program. Eh, anong problema? Pera. Magkano ba? Medyo malaki eh. Pang tuition. O yan. 5,000. Tago mo na. No, 7,000. Naku, teka. Salamat ha. Ang lalaki naman ang allowance nyo. Pero, hindi ko
ko pa ito mababalik ha. Malaki kasi yung financial problem namin eh. Pero promise, pag nakabawi na yung pamilya namin, babayaran ko kayo kagad. Gusto mo ba magkapera ng mabilisan at para mabayaran mo na rin kami? Paano? O naman, kaya nga tayo kumuha ng nurse tsaka mga carers. Sila na ang bahala dyan. Gus, this is the least I can do for your father. Pinaparusahan mo bang sarili mo? After all he did to you, to our family, I'm not being heartless here, pero man, he's the one who brought it here. Siya ang nagdala nito dito. Ang kahihiyan. We're suffering here, Ma. Gus, this is our reality. You just have to learn to embrace it. Oh, yes. Oh, na may pamilya siyang iba, na may anak siya sa labas. Wow, this is a true story of the wife and the mistress. I don't think I'm ready for whatever. I'm not ready to embrace this reality. Alam mo ba, Gus? Alam mo ba nung wala siya? Nung matagal na panahon na nagsasama sila nung babaeng yun, doon ko nakilala yung malaking pagkukulang ko sa kanya. Ma, wait a minute. Are you talking about your being a businesswoman before? Ma, maiintindihan ni Papa yun. Saan ka ba nagkulang? You gave him his position, you made him rich, you made him respectable. Oh, well, in return, of course, gave you her surname, a family. That's it. No. No, that's not it. And it's not fair enough. I didn't give him a child. Baog ako. Useless. An incomplete woman. At ako! Kinailangan ng papa ko ng isang tagapagmana. Kaya ka napunta sa pamilyang ito. Kaya ka namin inampon.